kanila na umalis ng Pilipinas kapag hindi na maganda ang sitwasyon. Pero paano kami na ayaw namin umalis ng Pilipinas? Paano yung mga pamilya ninyo na hindi makaalis ng Pilipinas? Iiwanan na lang tayo na magtiis sa kalat na ginawa ng ilang Pilipino lang na makasarili ang kanilang interes. Dahil wala silang pakialam kung anong mangyari sa ating bayan. Dahil napakadali para sa kanila. Ilang milyon, bilyon. At sinasabi ko sa inyo, darating ang 2027 budget, ubos na naman yan, sinasabi ko sa inyo. Walang tigil ang nakawan. Taon-taon, alam natin na pabalik-balik ang bagyo, ang baha, ang lindol, ang pagsabog ng bulkan, ang landslide. Ano pa bang nangyayari sa atin? Sabi ni Pipi, nakawan! Natural, ma'am. Hindi man-made disaster. Natural muna tayo. Natural. Taon-taon alam natin na nangyayari ang mga natural disasters. Pero bakit taon-taon laging nagugulat ang Pilipino sa pagbaha, sa pagbagyo, sa lindol, at hindi lang yan. Pagkagulat natin, sira-sira lahat, hindi na makabangon ulit. Kung maalala ninyo, nagkaroon ng malaking lindol sa Cebu. Noong mga ilang buwan na ang nakaraan. Pagbisita namin ng Cebu, nitong bago lang, ganun na ganun pa rin. Para silang kahapon lang na lindol. Hindi tayo nakakabangon kaagad. At meron sa atin, hindi na nakakabangon talaga. Ubus ang savings dahil sa kalamidad. Taon-taon, ubus ang gamit. Isa yan sa mga pangyayari sa ating bayan. Natural, man-made ma'am, man-made disaster. Ano ang man-made disaster? Patayan po. Napakataas ng petty crimes sa ating bansa. Bakit? Ikot-ikot lang din naman yan. Madali lang siya maintindihan. Kapag walang oportunidad ang tao, wala silang trabaho. Kapag wala silang trabaho, nagnanakaw sila. Kasi yun yung pinakamadali para sa kanila. Idagdag mo ang illegal na droga, nagkakaroon na ng mga crimes against person. Rape, patayan, kidnapping. Ganon ang nangyayari sa ating bayan. Hindi lang tayo bugbog sa natural disasters, bugbog din tayo sa man-made calamities o kagagawan lang din ng tao. Hindi naman kasalanan ng taong bayan, kundi kasalanan ng iilan na mga nakaupo sa pwesto. Dahil, babalik tayo ulit, nandun tayo sa nagkanya-kanya na ang mga leader natin. Nagkanya-kanya na ang mga Philippine crocodiles. Alam nyo, marami sa kanila, at alam niyo yan, marami
sa kanila ang mga may bahay sa iba't ibang bansa. May bahay. Paborito nila sa Spain, sa Australia, sa Amerika, sa iba't ibang lugar kung saan may golden visa. Napakadali para sa kanila na umalis ng Pilipinas kapag hindi na maganda ang sitwasyon. Pero paano kami na ayaw namin umalis ng Pilipinas? Paano yung mga pamilya ninyo na hindi makaalis ng Pilipinas? Iiwanan na lang tayo na magtiis sa kalat na ginawa ng ilang Pilipino lang na makasarili ang kanilang interes. Dahil wala silang pakialam kung anong mangyari sa ating bayan. Dahil napakadali para sa kanila. Ilang milyon, bilyon. At sinasabi ko sa inyo, darating ang 2027 budget, ubos na naman yan, sinasabi ko sa inyo. Walang tigil ang nakawan ng ilang mga Pilipino lang. Ngayon, hindi ko masagot kung bakit ganyan ang pag-uugali nila. Pero, ang pagkakaalam ko, ang mga Pilipino ay may pagmamahal sa bayan. Yes! Hindi tayo magpapatalo sa iilan na ang mahal nila ay ang sarili nilang balat. Mahal nila ang sarili nilang interes. Nagpapasalamat tayo lagi sa ating mga overseas Filipino workers at sa mga Filipino migrants. Dahil alam naman natin na ang dollars ninyo ang pinakamalaking remittance na pumapasok sa Pilipinas. Pounds. Ang mga, mas malaki pa. Ang pounds ninyo na pumapasok sa ating bayan. Yun yung nagbibigay ng malaking buffer reserves sa atin. Kaya nga diba, ang bagong bayani ay ang overseas Filipinos. Kaya napakalaki ng pagpapasalamat ng buong bansa sa inyong kontribusyon sa ating ekonomiya. At gusto naming malaman ninyong lahat na kami na nandoon sa Pilipinas, we truly appreciate your determination and hard work. Lalong-lalo na sa mga kapatid ninyo, pamangkin ninyo, nanay at tatay, mga magulang ninyo na sinusuportahan ninyo doon sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Thank you, Sarah. Sa inyong mga kapamilya at sa ating bayan. Pwede
naman ang sweldo. Pag ikaw na presidente man, uwi kami! One day! Hindi ito trabaho ng isang tao lang, ng dalawang tao lang, kundi trabaho ito ng isang sambayanan. Kailangan natin magtulong-tulong para na maibalik natin sa ating bayan ang tapang at malasakit. At malasakit na nakikita natin sa puso ng mga Pilipino na nawala. Hindi natin alam kung bakit, pero dapat alalahanin natin na ang bayan natin ay para sa ating mga anak. Dahil ano ba ang edad nating lahat na nandito ngayon? Matanda na. 60, 70. Ilang taon na lang ang naiwan sa atin? 20 years, 25 years. Pero ilang taon ang naiwan para sa ating mga anak? 50, 70 years. Ibig sabihin, dapat paniguraduhin natin na 70 years from now, mas maganda, maayos, malakas, doon ay kalampuan, doon ay kalinaw ang ato ang nasod para sa ating mga anak. Kaya dapat lang presidente. Ayaw natin na 70 years from now, ang ating mga anak ay tulad ng ating mga overseas Filipinos ngayon. Exactly. 16 hours nagtatrabaho para lang masuportahan ang pamilya na naiwan sa Pilipinas. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit. Hindi siya trabaho ng isang tao lang. Trabaho natin yan para sa ating mga anak, mga apo. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.